Hi mga kalakwatsero! So welcome back sa ating YouTube channel. Andito na po tayo sa bahay ng isa sa mga kaibigan natin dito sa Doha. Ayan. So, ito po ang buhay ng isang OFW sa Doha, Qatar. So, ang kababayan po natin si Sheila. Sheila, manawagan ka na sa mga pamilya mo sa Bicol. O sabihin mo naman welcome. Welcome ka naman. Welcome sa magulong bahay. Ayan. So, Sheila, ganong katagal ka na dito? Months pa lang. Months pa lang buhat nung pinalayas kayo dun sa dati nyong tirahan. No? Huwag ka naman makatutok sa mukha ko. Ayan. So, mga kalakwatsero, so ganito yung setup ng buhay ng isang OFW dito sa gitnang silangan. So, isang kwartong ganito lang, tatlo na yung nag-share. Ayan. So, ito yung partition ni Sheila, which is cortina lang. Ayan. Sige, iangat ko na muna. Ayan. O, kitang-kita yung mukha ni Sheila. Ayan. So, ayan. So, Sheila, magkano bayad mo dito? 1,000. 1,000. Nagdala lang ka talaga kami ni Mela. Sa bagay, oo, nandito nga pala si Dylan. Ayan, yun yung space niya. So, dito naman yung isa niyang kasamahan. Ayan. And then, dito naman yung isa. Ayan. Oh, di ba may parob pa si Mayora? Ayan. So, ayan, tatlo sila dito mga kalakwatsa. O, yung mga panty ni Mela. Hello, KP Nation! So, andito na po tayo sa bahay ng ating kabilat na si Sheila, the Kuya. So mga kalakwatsero, so ganito lang talaga ang buhay dito sa Middle East. So imagine sa kwarto na to, tatlong tao na silang nag-share. So ayan. So yun na yun. Pag umikot ka, yun na yun. Share dalawa. So, eto pa nga mga kalakwatsero, ayan, di ba? Kitang-kita nyo yan. Pagka isa ka talagang OFW, kailangan pag magsasaing ka, yung rice cooker mo talaga dapat nasa may tabi ng basurahan. Tapos yung basurahan dapat, ayan, o, kita mo naman, di ko malam kung anong klaseng buhok yan. At saka tissue ko, ano yung ipinutok dyan. Pero bahala na kayo mag-isip mga kalakwatsero. Basta pag OFW ka, matik na yan, kailangan talaga yung rice cooker mo tabi ng basurahan. Ayan. So mga kalakwatsa, so bali ganyan ang buhay ng isang OFW dito sa Middle East. So syempre kailangan nating magtiis para makatipid, para mas malaki yung mapapadala natin sa mga family natin sa Pilipinas. So hindi naman porke nagtatrabaho ka sa ibang bansa is luxurious yung buhay mo or masarap. So ang di alam ng mga tao sa Pilipinas is grabe rin talaga yung pagtiis ng mga OFW na mga buhay ng OFW sa ibang bansa. So hindi naman yung isang ungot nyo lang makakapagpadala na rin. So alam mo yon, so be considerate din tayo sa mga kamag-anak natin nagtatrabaho sa ibang bansa. Diba? So Miss Kitty, ikaw, ano naman ang masasabi mo as an OFW? As an OFW who's working in the Middle East for more than a decade now? Sa ating po mga kababayan sa Pilipinas, wag po nating isipin na dumadako tayo ng pera sa ibang bansa. Mahirap din po yung katatayuan namin dito sa ibang bansa, mga kapamilya, kabarkada, kapatid, kapuso. Pag may tatanong ako sa'yo, sa mga kakilala mo sa Pilipinas or kamag-anak, ano yung message na natatakutakutan mo? Kumusta? Ang kasunod? Kasi ang kasunod paut. Ikaw naman, Sheila. As an OFW since 2017. How come 2017, 18? 2018, okay. So, ano naman yung message na pinakakinatatakutan mong mabasa sa mga kamag-anak, kaibigan mo sa Pilipinas? Ganun din. Kamusta? Direkta. So, mga kalakwatsero. So, I think all of us will agree, you know, yung mga OFW dyan, I think all of you will gonna agree with us na yan talaga yung message na pinakakinatatakutan ng isang OFW na mababasa mo sa messenger mo, yung kamusta. Kasi parang pag nireplyan mo yan, alam mo na agad yung kasunod. So ayun lang guys, I'll see you on the next vlog. So if you like this video and if you can relate to this video, please do show me some love by clicking the like, share, and subscribe to my channel. I'll see you guys next time. Have a good night. God bless. Bye-bye.